Isang araw, masaya kami ng pamilya ko. Tatay ko, ang nanay ko, saka mga kapatid ko. Lalo-lalo na sa asawa ko, sa mga anak ko. Pero, akalain ko ba, sa isang araw, masisira lang lahat ng to dahil sa isang pangarap. Ganito nangyari ang aking buhay. Dapat nating unawain lahat. Pupunta ako ng Maynila para magtrabaho. Pupunta ako ng Manila para mabuhay yung pamilya natin. Dapat mo pong unawain. Hindi ko naman kayo pababayaan. Mahal ko kayo. Hindi ko kayo pwedeng iiwan. Kaya gagawin kong lahat para sa pangarap natin at sa kinabukasan ng mga anak natin. Dapat mong intindihin yun. Tinanggap ko naman lahat. Masakit lang kasi para sa akin. Masakit para sa akin na magdesisyon na simula sa araw na to hindi na kita makikita. Masakit para sa akin na makikita ang anak natin ha. Wala ka sa tabi nila. Tama ka. Para sa kinabukasan ng mga anak natin ang gagawin mo. Pero bakit ba ganito ang Diyos? Bakit siya pumayag na magkawatak-watak tayo? Papa, kailan ka naman po babalik dito? Alam mo pa, nag-usap kami ni Kuya Junjun nung sabi ko, sana papayag ang Lord na hindi ka na lang aalis. Anak, masakit man para sa akin pero kailangan kong gawin. Alang-alang sa atin. Alang-alang sa pamilya natin. Sa pag-aaral nyo. Pero pa, kahit anong isip ko pa, masakit pa rin pa. Kasi pupunta ka na sa malayo eh. Tapos kami na lang dalawa dito. Pangatlo kay mama. Andyan naman si Lolo pero hindi naman siya gaanong kumapansin sa amin eh. Mahirap po. Lalo na nag-aaral kami. Tama na kuya. Tanggapin na lang natin na lalayo si Papa. Total babalik naman siya eh. Di ba ma? Yan na lang ang gagawin natin mga anak. Magparaya na lang tayo para sa ama niyo. At para sa kinabukasan natin. Lalo na sa inyo. Tama kayo. Tama ang desisyon niyo. Kailangan magparaya kayo. Tulad namin ng nanay mo. Tinanggap namin na lalayo ka. Dahil yun ang kailangan. Sana maging maayos na ang lahat ng ito. Salamat pa. Salamat at tindihan mo ko. Kayo nang bahala ni mama sa pamilya ko. Aalis na ako. Bye-bye. Bye-bye. Tumawag ka agad. Para hindi mamiss ang mga anak mo. Sige. Bye-bye. Bye-bye.